Hi guys! For today's video, magluluto ako din ng madfun laham. Ito ay Arabic food. So, ito na nga guys. Ang laham ay minarinate ko na ito ng overnight. Nilagyan ko ito ng turmeric powder o luyang dilaw. At saka buharat. Ayan. Tsaka nilagay ko ito sa ref. Nilagyan ng cover. Overnight ko itong minarinate. Or minarinate ko ito ng overnight. And welcome back to my channel. Dito na nga't nahiwa-hiwa ko ng aking mga ingredients. Ito namang aking mga gulay ay nahiwa-hiwa ko na rin, katulad ng kamatis, chili na bell pepper na pula at green. At ito naman ang aking sibuyas. 3 piraso to. So, ngayon ready na. Ready ko ng aking kaldero. Una kong ilalagay itong sibuyas. Ayan. Lagay ko dito sa ilalim. Kaya gusto kong ipakita sa inyo paano ko siya ilalagay. Ayan, ilagay ko na sila dyan. Isunod ko naman itong mga kamatis. Hanggang matakpan ito yung kanyang matakpan itong mga bakante. Sama ko na rin itong mga bell pepper na pula. At ilalagay ko naman itong laham o karnero kung tawagin sa Tagalog. So, ayan, naikamada ko na dyan lahat. Ang init naman. At ngayon ay maglalagay naman ako ng mainit na tubig. Ayan. Mga yan guys. 3 tasang mainit na tubig ang hinilagay ko. So, ito na guys. Isasalang ko na itong aking mahiwagang madfun. Nandito na sa kalan. Buksan ko na itong kalan.
Malakas na muna ngayon ang apoy. Hanggang kumulo siya. Hinda ko to mamaya. Pangtakit niya. Tsaka handa na rin itong takip. So, habang pinapakulo ko itong laham, ihahanda ko naman itong, maghahanda naman ako ng bigas. So, ito na guys, ang aking bigas. Nakahanda na dyan. Maglalagay ako ng konting suka. Para mawala yung kanyang amoy. Kasi medyo ano siya, medyo dilaw ang kulay ng bigas dito. Para pumuti at mawala ang kanyang amoy. So ito na nga guys, huhugasan ko na itong bigas. Hugasan ko ulit. Ayan. Tapos ko nang mahugasan, ibabad ko muna ito sandali. Or kahit ilang oras o ilang minuto ang gusto nyo. Pero ako siguro mga ano lang ito, mga 10 to 15 minutes ko ibababad. Para lumambot ang bigas. So ito na guys, kumukulo na ang aking pinapakulong laham. Ayan. Kulo na siya. Talagay ko na siya ng aluminum foil bago ko ilagay itong takip. So ayan na, hinaan ko naman ang apoy. Hindi ko mabas yung singaw. At tumamagod ka agad. Lalagyan ko ng bato dito sa ibabaw ng takip para hindi lumabas talaga yung singaw niya. Ayan. Gagawin ko itong pabigat dyan sa ibabaw. Say good luck. Tingnan natin guys mamaya after 1 hour. Iwanan ko muna ko dito. Habang pinapakulo sa mahinang apoy. Ito guys, titingnan ko na. Alisin ko muna itong bato. Hindi pa malambot guys. At ngayon magdadagdag ako ng ingredients. Dried lemon, isang cinnamon stick, bay leaf. Kung wala kayong bay leaf, pwede ang laurel. Lalagay ko na ito dito. Pwede nyo rin itong isabay sa pagpapalambot.
Diyan na muna siya. Maglalagay naman ako ng QVB. Ito yung mantikang natutulog. Para siyang butter or star margarine. Dalawahin ko na kaya. Yan, 2 kutsara nilagay ko dito guys. So, ayan na siya guys. Natutunaw na. Dahil nga sa mainit ang sabaw nitong pinakukulang kong laham. Balik yung takip. Balik ito mga hinagang. Okay. Ilalagay ko naman guys itong bigas sa kumukulong tubig. Ayan. So, ayan guys, nalutuin ko lang to sa half cook. Kasi, para hindi madurog kapag inihalo ko doon sa laham. Itong tubig nga pala guys, nilagyan ko muna ito ng asin para may lasa naman itong bigas. At ang bigas ay, ang pangalan ng bigas pala niyan ay basmati rice. So, ayan guys. Pakulo na ang tubig dito sa kanin. Antayin ko na lang. Sasalain ko guys itong kanin para hindi malata. Ayan, sasalain ko dito sa strainer para hindi malata yung kanin. Pinagsan ko muna yung gripo, baka makulog yung umalusa yung PVC sa ilalim. Yeah. Hayaan ko muna dito sa strainer para humiwalay ang tubig sa bigas. Ayan guys, nailagay ko na yung kanin sa malambot na laham. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi nandito si Madam. Bawal siyang makuhanan ng video. So ayan, pakita ko na sa inyo na kaganon. Yan, nasa loob na yung, yung kanin. Ganun pa rin yung procedure. Tinakpan ko pa rin siya ng aluminum foil. Bago ko ilagay yung takip at nilagay ko yung mahiwagang bato. Hiniram ko muna yung kaiding
Tingnan natin guys kung luto na ang kanin talaga. Tingnan ko kung luto na talaga ang kanin. Wow. So, pakita ko sa inyo guys kung ano yung tsura niya. Ayan. Meron ako dyan nilagay na tubig na galing sa kanin at saka saffron. Ayan yung kulay pula o orange na makikita nyo. Saffron yan. Ito na. Ililipat nyo na to guys. Siyempre, ganito muna gagawin ko. Kukuha muna pala ako ng puting kanin. Ayan. Para sa isa kong alagang dalaga. So, ito na. Ready na para sa dalaga kong alaga. Dalagang maliit. Ito nasa ibabaw ko po ito. Ayan. Ito yung pang kagarnish ko mamaya sa ibabaw. Ito muna. Ready ng aking lagayan. Kaya ko kaya? One, two, three. Go! Grabe ka, loka. Bawasan ko muna itong kanin guys para dahil sa isang lagayan para sa aming taga-Maniho.
Tapos na itong sa taga-Manila namin. So, lumipat ka dito. Ito ka. Lapit ka dito sa akin. Ito ko itong mga laham dito sa kaldero. Ako na itong kaldero. Yan nga. Ilalagay ko na itong pang-garnish kong kanin na may kulay. Come here. Linisin ko muna guys mga gilid-gilid bago katakpan para malinis ang tingin. So, ito na guys ang aking finished product. Ang lunch for today. Yan na lang kabilis guys. Basta palambutin nyo muna yung karne ng karnero o karne ng baka bago nyo ilagay yung kanin. Kasi kung hindi, baka malata yung kanin nyo at matigas pa ang karne. Ganun lang ang ginawa ko para mas mabilis na procedure. Pinakuluan ko lang yung kanin. O niluto ko ng half cook. Tapos naman yung laham, pinalambot ko muna. So, nandiyan po sa baba ang lahat ng ingredients. Panoorin nyo na lang yung procedure kung paano ko ginawa para makuha nyo yung gusto nyo. Comment down below kung nagustuhan nyo itong aking video. Paki-like at subscribe na rin po sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo naka-subscribe.
para updated po kayo sa mga bago kong upload. So, see you guys sa susunod kong vlog. Takpan ko na to.